sa ating mga balita, muling na Senadora Grace Poe ang unang pwesto sa pinakauling pre-election survey ng Pulse Asia na kinomisyon ng ABS-CBN. Statistically tied naman sa ikalawang pwesto sina Vice President Jejomar Binay at Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Sa ngayon ay tiwala pa rin ang mga kandidato sa pagka-presidente na angat pa ang kanilang ratings habang nagpapatuloy ang kanilang kampanya sa iba't sa Pilipinas para kunin ang suporta ng mga botante. Narito ang ulat ni Marita Moahe. Nanguna si Senador Grace Poe sa lahat ng mga presidentiables sa pinakahuling Pulse Asia survey na pinagawa ng ABS-CBN, samantalang halos magkapantay naman sa pangalawang posisyon sina Davao City Mayor Rodrigo Duterte at Vice President Jejomar Binay. Tinanong ang 4,000 respondents kung sino ang iboboto nilang presidente ng Pilipinas gaganapin ngayon ang eleksyon. Sa naturang bilang, 28% ang nakuha ni Senadora Grace Poe, 24% ang kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte, na dikit sa 23% na nakuha ni Vice President Jejomar Binay. Nakakuha naman ng 19% si Rojas at 2% ang kay Senadora Miriam Defensor Santiago. Pinakamalakas si Poe sa Balance of Luzon kung saan ay nakakuha siya ng 5%. Nanguna si Rojas sa Visayas na may 37% at pinakamataas naman si Duterte sa Mindanao na may 43%. Sa NCR ay statistically tied naman sina Poe at Duterte na may 31 at 30%. Kung ang pag-uusapan naman ay ang class, nakaungo si Duterte sa Class ABC kung saan ay nakakuha ito ng 32% habang 30% lang. Dikit naman si Poe at Duterte sa Class D na may 27% at 25%, habang sa Class E ay umarangkada si Poe sa kanyang 30%. Lubos ang pasasalamat ni Poe sa patuloy na suportang natatanggap niya ayon sa kanyang tagapagsalita na si Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian. Aniya ang tiwalang ibinibigay sa kanya ng taong bayan ang nagpapalakas dito upang ipaglaban ang kanyang plataporma. Payag naman ni Attorney Rico Quicho, tagapagsalita ni Binay, na mahigpit pa rin ang laban, ngunit ang pag-angat nito sa ratings ay nagpapahiwatig na may epekto ang pangangampanya ni Binay ng diretso sa taong bayan. Sa kabila nito, kampante naman ng Liberal Party na si Rojas pa rin ang magwawagi sa darating na halalan at si Marleni ang magiging number 1 sa pinakamahalagang survey sa May 9. Ayon naman sa National Campaign Manager ni Duterte na si Leoncio, masaya ang kampo ng Davao City Mayor dahil patuloy ang pagtaas nila sa Metro Manila at Cebu na may pinakamalaking bilang ng mga botante. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Marita Moahe.